Mga minamahal kong kababayan, nandito ang inyong Makata ng Bayan. Halos lahat ng mga Pilipino ay gusto nang mag-aral sa Bachelor of Contractor, Major in Flood Control. Dahil dito, huwag ka lang magtrabaho, nagkakapera ka. Punyeta! Hindi ako si General Luna. Pero wag sanang isipin ng ating mga kababayan na buti pa ang mga tinuturing natin na terorista sa sariling bayan ay merong napatunayan. Ang magnanakaw ay merong parusang kamatayan. Pero ang ating gobyerno ay nagmumukhang inutil dahil hindi kayang sugpuin ang korupsyon sa pamahalaan. Walang magawa kundi hanggang salita na lamang. Maging sa tamang disiplina ay kinukontra pa ng iilan. Yan na nga lang ang tanging pag-asa natin, nagawa pa nating pagtalunan. Punyeta, hindi ako ang Makatang General na si General Luna. Pero dahil sa ginawa nyo, ako ay napapamura. Isipin nyo, ilang bisis nang lumubog sa baha ang ating bayan. Pero ngayon lang natin nalaman ang katotohanan. Hindi baha ang nagpapalubog sa ating bayan, kundi ang mga taong sakim sa pera at kapangyarihan. Nakakahiya sa ating mga bayani na nagbuwis ng buhay. Darating pala ang panahon na ang kanilang sakripisyo ay mawala ng saysay, sapagkat kapwa Pilipino na ang umaapi sa kapwa Pilipino. Sabi sa kartilya ng Katipunan, ipagtanggol ang mga naapi, supilin ang umaapi. Subalit sino ang magtatanggol kung hindi naman ikaw si tanggol? Sino ang lalaban kung wala ka namang laban? Hindi natin ito magagawa kapag walang pagkakaisa. Subalit paano tayo magkakaisa kung ang korupsyon ngayon ay kasalanan na naman ni Duterte? Anak sa iring na may lubot. Aanin mo ang maraming sasakyan, hindi mo naman magagamit lahat yan. Sa kabilang buhay, hindi mo rin mapapakinabangan. Nagawa mong manglamang habang ang kapwa mo ay lubog sa kahirapan. Sa pagkain, sa sakuna naghintay na lamang ng kamatayan. Sa panahon ngayon na walang digmaan, magpakabayani kayo sa pagmamalasakit at katapatan. Mahirap ba maging matapat kung ang pagnanakaw ay hindi sapat? Sana'y iniisip ninyo ang mga mahihirap. Pira namin yan, pero kayo ang nagpakasarap. Mahal na Pangulo, ito ang patunay na hindi dapat tayo nagsasalita kapag hindi natin nakikita. Ninakaw na pala yung pera, pero iba ang ating nababalita. Dahil sa pangyayaring ito, nagmumukha tayong mga bata. Dahil ang ating pinapagawa ay nagiging ngawa. Ilang bisis na tayong binaha, pero ni isang flood control wala kayong ginawa. Nasa inyo na ang pera pero palagi kayong nakatunganga. Ngayon kapag iniimbestigahan kayo, hindi kayo makapagsalita. Kasi takot kayo mahuli sa sarili ninyong bunganga. Kapag ayaw magsalita, may tinatago yan kaya nagsisinungaling yan. Kapag nagsisinungaling, ipa-firing squad na kaagad. Kasi kapag kakasuhan nyo lang yan, walang mangyayari dyan kahit tumuwad. Kaya dapat bitayin na kaagad, walang patawad. Isama nyo na rin ang mga congressman na tumatanggap ng bayad. Biruin nyo, nasa Manila ang baha, pero sa Davao mag-iimbestiga mga may sayad. Kinakabahan na kayo mga congressman, ibalik nyo na ang pera ng taong bayan. Kasi baka magaya tayo sa Indonesia. Kayo mga diskaya. Huwag nyo isipin na hindi namin yan kaya. Nagkataon lang na ngayon lang namin kayo nakilala. Pero yung nangyayari sa Indonesia, higit pa dyan ang aming makakaya. Kaya huwag nyong hintayin na magagalit ang taong bayan, ibalik nyo na ang pera. Kagalang-galang na mambabatas, ayusin nyo ang pag-iimbestiga. Tanungin nyo kung magkano ang napunta sa ahensya. Kasi kapag kulang, kinurakot yan ng mga kongresista. Para malaman namin kung saan kami pupunta. Kasi dudurugin namin ang kongreso kapag may protesta. Sa mga kurakot na kongresista, lalo na sa leader nila na buhaya, ibalik nyo ang aming pera. Kasi baka hindi lang luxury car ang madudurog, kundi pati na ang kakapalan ng inyong mukha.
Ang mga taong tapat sa kanilang tungkulin ay tinuturing nating kapatid. Pero ang mga kawatan wag natin ituring na kapatid. Kaya ito ang aking huling paalala. Kapag ipinagpatuloy ninyo ang inyong maling gawain, lulusubin na natin yan mga kapatid.